pagpapanayan, pagmamahal. Hanggang to our friend, this is my daily devotion po sa channel Mr. Batch 2. Ang topic po rin po tayo sa mga mabilis bang magalit sa iyo. Ano po ating Bible verse, ito po sa John chapter 3 verse 36. Tapos natin na ating po sa thesis sa mga nakasalita. Sabi dito na whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see them, but the wrath of God remains in him. Or sa Tagalog, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, hindi ang poot ng Diyos ay nanatili sa kanya. Teach number 1, the wrath of God is really endless. Pinapakita ng verse nito na ang galit ng Diyos ay hindi tulad ang galit ng tao at walang emosyon ang pagiging katalis-talis. Ang poot niya ay bunga ng kanyang panahon at kakariwan. Dahil siya itinakbo niya, hindi na pwedeng pabayan ng kabaliwalain ng kasalanan. Ang kanyang poot ay isang makatarungang tugon sa kasamaan. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nagkakamali sa paghatol. Ang pagparusa ay karapat-dapat dahil ito na tayo sa kanyang katulirang pamantayan. Teaching number 2, the wrath of God is consistent with love. Maaaring isipin na ang poot ng pag-ibig na makasalamat, pero sa Diyos may kasama ang mga ito. Dahil ngayon niya katulirang kabutihan, dahil siya sa kasalanan sinisira sa kanyang manika. Ang kanyang galit ay patuloy ng kanyang malalim na pag-ibig sa tao. Ayaw niya manatili tayo sa kasalanan na magdala sa ating sa kapahamakan. Teaching number 3, the wrath of God is satisfied in Christ. Ang pinakamalatang katotohanan dito ay si Jesus ang tinanggap ng poot ng Diyos para sa atin. Sa krus, pinalagigit ang bigat ng kasalanan sa libutan. Kaya ang justisya ng Diyos ay natuloy. Ibig sabihin, ang poot na dapat ay para sa atin ay namin ng Diyos na kung tayo sa patawin. Kaya ang sino mga nananampalataya sa anak ay hindi nananatulog, hindi makakaroon ng buhay na walang hanggan. Application number 1, to fear God, we will judge all sins with love. Dapat tayo magkaroon ng bayang takot sa Diyos, hindi takot na para lang lumayo, hindi takot ng may paglalang at susunod. Ang pagkaunawa ng husgahan niya ang kasalanan ay tutulog sa ating maiwasan ito at mga nagtapat. Ang takot sa Diyos ay simula na karunungan sapagkat pinapakalayan ayon siya ang may kapagmarihan ng bigkas at ng parusa. Application number 2, fight injustices, knowing God is first. Kung ang Diyos ay Diyos ng justisya, dapat din tayo maging katuwang niya sa paggawa ng tama. Sa ating araw-araw buhay, maaari natin ipakita ito sa pamamagitan ng pagmamatapan, patas at kapagmahal sa kapwa. Application number 3, face God with the righteousness of Christ. Walang sino na makakaharap sa Diyos gamit ang sariling kabutihan, kaya lahat tayo ay nagkasala. Ngunit tayo sa ginawa niya sa Jesus, maaari na tayo lumapit sa Diyos na may pagkansa sapagkat nakikita niya sa atin ay ang katuwiran ng Kristo. Yun lamang po ang aming devotion.